Kaya ito, mga kababayan, malinaw ito, nakatunayan, na itong mga DDS, hitik lang sa trash talk. Pang trash talkan lang. Wala pong kautak-utak. Utak lugaw, utak sabaw. Di ba? Oh. Ayan, pa-like and share po. Ayan, 20 likes pa tayo. Pa-like po, libre po yan. Walang bayad yan, mga kababayan. Di ba, mga kababayan? Tapos sasabihin ng mga DDS na to, magaling daw si Digong. Magaling daw ang mga Duterte. Tangina san banda. Puta yun, yung ano nga, yung nakain nga si Sara, puta, sabaw. Namigan ng mainit na sabaw, puta. No, malupit doon mga kabaya, mga kabengdor, no? May sky plates. Di ba? Tayo na, biruin nyo, milyon, ang budget. Ilang milyon ang budget na hinihingi ni Sara Duterte. Puta, papakain ka sabaw sa sky plates. Sasabihin ng mga at least may binigay, puki ng ina nyo, 'di ba? Yun na nga yung question dun bakit yan lang? Hindi question dun yung nagbigay, putang ina mo, ang dami mong budget, ang laki ng budget mo. Tangina, kakababayan mo, paanoin mo lang ng 'di ba? Paanoin lang, patitikimin lang na mainit na sabaw, puta, may listahan pa. Ganun kalupit yun. Kaya sabi niya? Trash talk na lang, mga kababayan. Trash talk na lang. 'Di ba? Wait lang may nag-chat lang, wait lang. Bato. Ayan, shoutout sa inyong lahat, kay Jake Magnus. Ayan, Jake Magnus po. Ayan, kausap natin si paring Jake Magnus. Ayan. Hello. Ang pogi talaga, no? Pogi. Di ba? Hindi yata ako kita kaya kaya kami pag ikaw kasama namin, pagkakamalang kami lagi nag-chichicks Ano ka? Gagi ang putik. Good boy tayo, wala tayong ganyan. Nako, sabi mo total, kwentuhan lang naman, mga kabenggador, no? Ano'y na natin, i-accept na natin, palampasin na natin, di ba? Agree na tayo kay Jake Magnus. Balitaan kita, pre, ha? Bodyguard ko. May bodyguard pa. Parang pag nasugod ng asawa, may haharang parang ako wala akong mga bodyguard na yan. Kasi pag matino ka, di ba? Pagka wala kang pinupunta ang ibang bahay, walang tawag doon. Di ba? Wala. Ako kasi ng driver na pangmalay ko.
Siyempre, protection din. Sa bagay. Ay na, si Ninyo nga, nakabalandra ka mo ka eh. Kaya nga. Ay, shoutout po sa mga viewers 146 million viewers tayo dyan. Shoutout sa inyo. Ayan, Jake Magnus. Sige, pre. Okay. Balita kita. Okay, thank you. Sige. Ayan ha. Talaga to si Pogi. Ano? Paka-Pogi ni Jake. Kaya na. Bunso po namin yan. Bunso ng Bengador yan, mga kababayan ko. So, eto na nga mga kababayan. No, dahil nga po, balik tayo sa topic. Dahil nga po, si Sara Duterte ay walang masabi. Walang masabi sa mga nasalanta. Ang malalapan nito, mga kababayan, ang malalapan nito, pusang gala, kinutya pa. Kinutya ng ano, kinutya po ng mga Davao Oriental. Ano sinabi sa kanya, mga kababayan? Sinabi sa kanya na walang kwenta. Wala naman talagang kakwenta-kwenta yung tao na yan. Kung may kwenta ba yan, magsasalita ba ng puro trash talk yan? Puro trash talk na lang yung sinasabi, mga kababayan eh. Imagine niyo, vice presidente ka. Ang kaya mong sabihin lang sa sambayan ng Pilipino pag nag-i-speech ka, trash talk. Eto, pakinggan nyo ha. Pakinggan natin to. Pakinggan natin to. Wait lang. Pagsinta. Nga naman, masamang na mo. Matagal mamatay. BBM. Diba? Masamanda mo, matagal daw mamatay, BBM. Siyempre, tendency, mga kababayan, yung mga followers niya, yung mga tagasunod ng kulto ng mga Duterte, tuwan-tuwa. Diba? Tuwan-tuwa sa katarantaduan, diba? Katarantaduan, tuwan-tuwa sila. Pagkabobohan, number 1 naman sila. Diba? Pagdating sa compression, walang-wala talaga. Daig pa nila walang signal. Diba? Kapi tayo. Dapat kasi nagkakapi kayo. Sabi nga ni Kakopi, mga kababayan, kapi po tayo. Diba? Ang kapi kasi, mga didiles, ang kapi kasi, sabihin nyo kay Sara Duterte, magkape. Para gumana yung utak. Para habang nag-aano siya, nag-i-speech siya, gumagana yung kuko niya. Tuyot eh. Diba? Gaano ka-abnormal itong tao na ito? Sige nga, gaano ka-abnormal ang vice presidente na ito? Na ang kaya mo lang sabihin ay masamanda mo si BBM at matagal mamatay. Tingin nyo ba appropriate yun? Sa isang vice presidente, mga kababayan, eto malala dito. Etong puki ng inan to, nakakahiya sa ibang bansa, napapanood siya. Diba? Nakakatawa siya, pinagtatawanan siya ng mga ibang politiko na nasa ibang bansa. What more pa kaya rito sa bansa natin? Hindi, tanongin, for example, ikaw OFW ka. Diba? OFW ka, tatanungin ka ng ibang lahi. Vice Presidente nyo yun? Ako to be honest, hindi ko sasabihin Vice Presidente namin yun. Yung mga yung mga DDS nga na OFW, di ba? Ano sabi nila?
hindi ko masikmura, no? Natawagin akong DDS kaya umalis ako. Di ba? Sila Jam Magno. Oh. Di ba? Die Hard Duterte yan. Oh. Mami pang iba. Oh. Yung mga TikTok vlogger ni Duterte, ng Duterte. Oh. Ano yung mga yan? Solid na solid yan. Ano sabi nila, hindi ko ma-imagine na naging DDS ako. At tinawag akong DDS. Di ba? Kasi bakit po? Mga kababayan, kasi nga, no, pag DDS ka, ibig sabihin, abnormal ka. Hindi ka normal. Kaya no wonder, iniwan na ni Bongo to. Ako naniniwala ako, mga kababayan, magkukonvince si Bongo dito. Magkukonvince si Bongo dito. Kasi alam nyo kung bakit? Iko-convict niya to. Oo, alam niyo kung bakit? Dahil yung mga katarantaduan na ginawa niya, may ebidensya. Sila Chis Escudero, 'di ba? Sila Joel Villanueva, kaya lalong magagalit yung mga tao, mga DDS na 'yan. Baka nga magulat kayo pati si Alan Peter Cayetano, 'di ba? Bumoto. Convicted. Baka magulat kayo pati si Marcoleta. Di ba mga kababayan, hindi malabong mangyari yan. Alam nyo kung bakit hindi malabong mangyari yan? Tatandaan natin meron silang kagustuhan na maging vice-presidente at maging presidente ng Pilipinas. For example, nagtandem Cayetano Marcoleta. Sa tingin hindi tatakbo si Cayetano bilang presidente ng Pilipinas at si Marcoleta bilang vice-presidente? Malaki ang tsansa, mga kababayan ko. Si Bongo, last term na niya to. Last term, ano na pala niya to, 'di ba? Pagkakataon na niya to. Bakit? 'Di ba? Magagamit niya si Digong. 'Di ba? Magagamit niya yung pangalan pa rin ni Digong. Ang tanong dito, mga kababayan, ang tanong kay Go, kung aabot pa. 'Di ba? Kasi bakit? Bakit natin nasabi kung aabot pa? Puta, bali-balita na eh. Bali-balita na totoo pala yung ni Pulong. Kaya nagalit po si Bongo. Pinaringgan si Pulong. Wag daw siyang pinupolitika at wala pang warrant of arrest laban sa kanya. Diba? Sabi ko sa inyo, magkakaaway na yan eh. Yung nakaraang speech, mga kababayan ko, nakaraang speech ni Bongo ay sinabi po ni Bongo na wag siyang politikahin at walang ipitin ang kanyang pamilya sa Davao. Sino ba iipit ng pamilya niya sa Davao kung hindi mga Duterte lang? Diba? Ako, naniniwala ako one of this day, mga kababayan, merong isang Go or pamilya ni Bongo na tatakbo dyan sa Davao. Para labanan ng mga Duterte. Alam nyo kung bakit? Pag namatay na si Digong, dyan tatakbo ang pamilya ni Bongo, maniwala kayo. Nahihiya lang nahihiya lang yung pamilya ni Bongo kay Digong kasi buhay pa. Kasi makakarating kay Bongo susumbong ni Panelo. Sabi ni Panelo kay Digong, hello, best friend, yung kanang kamay mo, kinakalaban na pamilya mo. Diba? Kaya aantayin pa muna niya mamatay si Digong
bago niya patakbuhin ang ang pamilya niya diyan sa Davao City. Ayaw niyo maniwala nung una. Diba? Ayaw niyo maniwala nung una na na magkakaaway na sila. Kaya si Bongbong Marcos hindi niya alam kung sino talaga yung tapat na diba? Kasi puta, kung pa yung pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos para lang ano na pala nila, kulong dito, kulong doon. Yan yung sinasabi natin Paano naman kasi mga kababayan, no? Ang dali-daling sumunod sa tama. Pero hindi natin maintindihan bakit hindi sila makasunod sa tama. Bakit kailangan laging may tama? May mga tama ang utak. Biruin nyo, kawawa na tayo. Pati yung Meralco, nakikiuso pa. Nakikikurakot na din. Kaya kanina Segatchal yan. Presyo ng kuryente. Hindi na makatarungan. Puta nang uhula na kababayan. Alam nyo na kung sinong dapat dyan. Yung nagbenta ko. Diba? Yung nagbenta, yung dating public, diba? Tawag dito, government, ang may-ari. Ngayon, privatize. Sige nga, comment nyo nga. Sino dapat sisihin? Sino ba nagta? Sino ba nagpa-privatize? Nung kay Pangulong Apo Lakayan, si Pangulong at unang-una, anong klaman ni Marcos? Sobra-sobra ng Marcos. Sige nga. Tapos itong Meralco, gusto pa nila building permit daw, mga babayan. Di another kurakot na naman. Siyempre, iniisip ng local government, ng mga mayor, iniisip niya mga pwede, dagdag pondo namin yan. Diba? Dagdag kurakot na naman yan. Siyempre, inaano nila dyan, mga kababayan, bonus. Bonus ng kurakot. Samantalang ang ating mahal na Pangulo, mga kababayan, samantalang ang ating mahal na Pangulo, patuloy na nagtatrabaho para sa sambayan ng Pilipino. Tapos, ang masaklap, mga kababayan, pati Meralco ini-issue sa kanya. Gaano katanga itong mga DDS na ito, di ba? Tingnan nyo nga, 1.1 million food packs, mga kababayan. Ayon sa balita. 1.1 million food packs. Ready agad. Ready agad, mga kababayan ko. Ganyan ang ating mahal na Pangulo. Wala naghintay ng ilang araw sa alagang BBM at DSWD. Yan ang tunay. Siyan tunay, mga kababayan. Diba? Kasi bakit? Alam ni Pangulo kung paano yung tamang trabaho para sa sambayan ng Pilipino. Hindi kailangan bigay ng sabaw at ng skyflakes. May pondo May pondo si Pangulo, may pondo ang Malacanang. May budget na nakalaan dyan. Samantalang ito si Sara Duterte, pukinang ina, bibigay na nga lang, sabaw pa, and skyflakes. Di pinagtawanan siya. Ang masaklap pa noon, pinagtatawanan din siya,
kinaiinisan siya sa Sarangani. Sa ano, dito sa Davao. Oh. Puta, nagbigay na ano lang daw, tent. Oh. Akala raw nila ibibigay yung kagaya ng binigay ng Pangulong pabahay. Oh, DDS Pamur. Oh. Ayan o, sabi sa balita, salamat kay Presidente Marcos Jr. 1.1 million na mga ang may nakaredy na tulong pag may sakuna. Ayan o. O, diba? Yan ang tunay. Yan ang totoong may nagagawa para sa bayan, hindi drawing. Hindi kagaya ni Sara Duterte, puta, puro lustay na nga, puro laboy pa. Ay, nako. Tapos, yan lang naman po yung tinatawag nilang bangag. Yan yung bangag na tinatawag nila, na alam kung paano magtrabaho. Kasi pag bangag ka, mga kababayan, kung totoo kang bangag, hindi ka makakapagtrabaho, lutang ka. Sino ba yung laging lutang? Diba? Hindi na ako magsasalita. Wala akong sinasabing vice-presidente nyo. Hindi ko sinasabing si Sara Duterte yung mukhang tanga at inutil at mangmang at sa bawang utak. Hindi po. Wala po akong sinabi. Diba? Kayo na ang humusga, mga kababayan, mga kabengador, kung sino talaga ang may sayad. Kung sino ang bangag. Diba? Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, eto pa, affordable socialized housing, more Filipinos family gains homes under PBBM 4PH program. Extended na naman, mga kababayan. Yan yung sinasabi natin. Di ba? Ayan pakinggan natin. Ito po kasi lahat sa babae. Opo. President. Oh. Ang apartment. Opo. Swimming pool. Di na namin kailangan lumabas. May basketball. Ganun po. Opo. Safe po. Live meron po kung dyan. Sobra po kaming nagpapasalamat kay Mr. President Bongbong Marcos na pagkakaroon po ng programang babae po para sa katulad naming Maynila. Yung pangarap po namin na makatira sa bahay na maayos na ganito nga po. Ay, ito na po. Ito pa na po. Thank you po talaga, Mr. President. Diba? Yan ba yung sinasamad, walang ginagawa? O yung ano nyo, kami may karapatan kami sabihin na tamad at tanga at bobo, inutil, mangmang, no? Sintu-sinto, tarantada, baliw, bangag, sino? Yung vice-presidente nyo na pagala-gala lang. Humihingi lang ng budget, wala naman nagawa. Gangster, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player.